Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya na ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na dito po ay sinasabi sa kanya na kanin mo ang aklat na ito at pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ang aklat ni Propeta Ezekiel ay naglalaman ng mga pangitain, no? Yung pakikipag-usap ng Panginoon kay Ezekiel, paano niya inihahatid o ibinibigay yung mensahe, ito ay sa pamamagitan ng pangitain. At sa kanya pong nakita, ito nga po yung aklat, no? At ito'y ipinakakain sa kanya. At ng kanya pong tikman at kainin, nalasahan niya na ito na parang pulot pukyutan. So magandang pagnilayan natin, no? Ano ba ang ating mga yung bang isinasaksak sa ating mga isipan? Ano ba yung mga aral? No? Kasi ang aklat ay naglalaman ng mga aral ng Diyos. So ano ba yung mga pinapakain natin sa ating mga isipan? Dahil kung ano ang laman ng isip, yun ang madalas na lumalabas sa bibig. So, masusuri din natin. Kaya nga, di ba, yung level ng katalinuhan o karunungan ng isang tao ay malalaman mo sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Kung mababa ba o may kataasan o kung ano man, nasa pagsasalita ng isang tao. Hindi yung manner, no? Kundi yung nilalaman ng kanyang mga sinasabi. Kaya isang magandang makita natin, sa Ebanghelyo, lumapit sa Jesus ang mga alagad kay Jesus at ang kanila pong concern, sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pinakadakila. No? Ibig sabihin yung bang, sino bang pinakamagaling? Sino bang pinakamahusay? At kapag yun ang laging isinasaksak ng tao, dapat maging magaling. So ano nangyayari?
Sino ang nako-compromise natin? Ang mga bata. Na siya rin namang pinapaingatan sa kanyang mga alagad na wag mawawala ni isa man sa kanila. Pero sa panahon natin, ano nangyayari? Either gagamitin natin yung mga bata para matupad lang yung pangarap nating maging pinakamagaling, pinaka number 1, pinakamayaman, pinakasikat, lahat na. Ilan ba yung dahil sa kagustuhan na maging top sa kanyang karir, ang napabayaan ay mga anak? O kaya naman, no, marami po yung bata pa lang, sa murang edad, isinasaksak na sa kanyang isipan, sa kanyang kukote, kung paano dapat ang kanyang maging pagkilos para pagdating ng araw, siya naman ang magkakaroon ng posisyon. Ay yung, di ba, yung mindset, yung behavior, yung attitude, no, ng mga bata ngayon, sasabihin natin lagi, ibang-iba na. Kasi kung paano natin minomotivate yung mga yan. Namomotivate ba natin sila gamit ang salita ng Diyos o namomotivate natin gamit ang pamamaraan ng mundo? Na kahit na may masagasaan, kahit na may masaktan, kahit na manloko, basta't maging number 1 ka lang. Yan ngayon, di ba po, no? Sa panahon natin, bata pa lang, uhubugin na natin para maging nasa posisyon. Bata pa lang, yung motivation na dapat makapaglingkod sa bayan, mukhang iba na. Kaya, bata pa lang, andyan na yan sa barangay, either magiging SK chairman, kasi ang pinakapangarap ng magulang, ikaw ang magiging mayor. Ikaw ang magiging senator. Ikaw ang magiging presidente. Birang-bira yung bata pa lang, ikaw ang magiging susunod na pari. Kasi pag doon, maraming pera. So, pera. Kaya lahat ng kilos, lahat ng buka ng bibig, patungkol sa pera. Wala yung paano makapaglingkod. Na bata pa lang, dapat inuhubog na kung paano yung magkaroon ng yung pagsasakripisyo ng sa sarili, pagbibigay, at hindi kabig ng kabig, hingi ng hingi. Kaya, nasaan ang mga bata? Naliligaw na landas. Napapariwara. So muli, pag nilayan natin na mabuti, kasi diyan din natin makikita, no, ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen?